Sa sermon na may titulong Liwanag at Kadiliman, pag-aralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito. Sino ang totoong bayan ng Diyos? At ano ang tinutukoy na liwanag sa Biblia? May mga bagay na ginawa upang makita kung ano ang mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, nakikita niyo ba ang oras? Hindi ba't lumilipas ang oras habang natutulog kayo? Habang nagtatrabaho kayo? Habang nangangaral kayo? Habang nagpapahinga kayo? Habang kumakain kayo? O kahit habang nag-aaral kayo? Nakikita niyo ba ang paglipas ng oras? Hindi ito nakikita. Ano ang kagamitan na nagpapahintulot sa atin na makita ang di nakikitang daloy ng oras? Ito ay isang orasan. Sa pamamagitan ng isang orasan, nauunawaan nating, ganito lumilipas ang oras. Gayun din, ipinapakita sa atin ng Diyos ang espiritual na mundo sa pamamagitan ng Biblia. Ang mga bagay ng espiritual na mundo gaya ng ang matutuwid at ang masasama, ang mga makakapunta sa langit at ang mga hindi, at ang mga gawa ng Diyos at ang mga gawa ni Satanas, ay di nakikita sa mundong ito ng ikatlong dimensyon. Hindi ba't ang Biblia ang napakahalagang instrumento para makita ang mga bagay na di nakikita? Kung gayon, sa pamamagitan ng Biblia, dapat nating laging maintindihan ang di nakikitang mundo. Bago maimbento ang orasan at bago maramdaman ng mga tao ang mga pagbabago ng mga bagay sa kalangitan, wala silang ideya tungkol sa paglipas ng panahon. Gayon din, kung hindi tayo naniniwala sa Diyos at kung wala tayong kaalaman sa Biblia, imposibleng maunawaan ang mga di nakikitang bagay ng espiritual na mundo. Kaya ngayon, alamin natin sa Biblia kung ano ang kahulugan ng liwanag at kung ano ang kahulugan ng kadiliman. Aalamin din natin ang mga katangian ng mga maliligtas. Tingnan natin ang John chapter 3 verse 16. Chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Isinagawa na ng Diyos ang Kanyang hatol. Bago pa man tayo pumunta sa langit at marinig ang Diyos na nagsasabing, "Ikaw, mapupunta ka sa impyerno, at ikaw, mapupunta ka sa langit." Paano niya tayo hahatulan sa lupang ito? Hahatulan niya tayo batay sa kung naniwala tayo sa Diyos na dumating sa laman o hindi. Ang mga hindi naniwala kay Hesukristo, ang Diyos na dumating sa laman 2,000 taong nakalilipas, ay hinatulan na sa lupang ito. Hindi na nila kailangang tumayo sa harapan ng hukuman sa langit. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga hindi naniniwala sa Diyos na dumating sa laman sa panahon ng Espiritu Santo? Hinatulan na sila. Kahit na humarap sila sa hukuman ng Diyos, ang hatol ay hindi na magbabago pa. Kaya mahalaga ang pananampalataya sa lupang ito. Kung gayon, anong uri ng entidad ang Diyos na dumating sa laman na tayo ay nahahatulan na kung hindi tayo naniniwala sa Kanya? Tingnan natin ang verse 19.
At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang ano? Kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Alamin natin kung sino ang kinakatawan ng liwanag. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ano? Bakit sila napupuot sa liwanag? Ano ang ginagawa nila? Napupuot sila sa liwanag dahil gumagawa sila ng masama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. At ano ang gagawin nila? Sila ay hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Verse 21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay ano ang ginagawa niya? Lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Ayon sa John chapter 3 verse 16, ang mga hindi lumalapit sa liwanag ay ang mga gumagawa ng masama. Ang mga gumagawa ng masama ay napupuot sa liwanag. Hindi sila lumalapit sa liwanag at tumatanggi rito. Ito ang kalooban ng Diyos. Sa 1 John chapter 1, kumpirmahin natin kung sino ang kinakatawan ng liwanag. 1 John chapter 1 verse 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay, ano? Liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ang Diyos ay liwanag. Kung ang Diyos ay liwanag, kung gayon, sino si Jesus na pumalupa 2,000 taong nakalilipas? Ayon sa John chapter 1 verse 1 at 14, siya ang Diyos na umiral mula pa sa pasimula. Kahit na dumating siya sa laman, siya ang Diyos. Kahit na siya ang liwanag, ang mga tao ay tumangging lumapit sa liwanag. Tinanggihan nila ang ebanghelyo ng kaharian na ipinangaral ni Jesus at nagawa pa nilang sumigaw ng ipako siya sa krus. Anong uri ng mga tao sila? Ngayon, sa pamamagitan ng John chapter 3, makikita natin na sila ang mga gumagawa ng kasamaan. Anong mga katangian mayroon ang mga gumagawa ng kasamaan? Kinapuputan nila ang liwanag. Kung gayon, ano ang naging tugon nila sa liwanag? Hindi sila lumapit dito. Ayon sa 1 John chapter 1 verse 5, ang Diyos ay liwanag. Hindi sila lumapit sa Diyos. Kung gayon, bakit? Takot silang malantad ang kanilang mga gawa. Kaya ano ang inibig nila? Mas inibig nila ang kadiliman kaysa sa liwanag, ang Diyos. Dahil ang Diyos ay liwanag, sino ang kabaligtaran ng liwanag? Kaya mas gusto nila ang mga puwersa ni Satanas at sinusunod nila ang espiritu niya. Bilang resulta, hinatulan na ng Diyos na ang mga hindi tumatanggap sa Diyos na dumating bilang liwanag ay haharap sa walang hanggang parusa ng impyerno. Ayon sa isang ulat ng pananaliksik, ang pagdoble ng liwanag ng mga ilaw sa kalsada sa gabi ay maaaring makabawas ng kalahati sa bilang ng krimen. Ito ay isang kakaibang penomeno. Maraming krimen ang nangyayari sa madidilim na lugar. Kung gayon, mga kapatid, tungkol sa katotohanan, hindi ba't dapat tayong lumapit sa Diyos na siyang liwanag? Ang mga gumagawa ng masama ay napupuot sa liwanag, kaya hindi sila kailanman lumalapit sa liwanag. Hindi sila maaaring magkaroon ng pananampalataya sa espiritu at sa babaeng ikakasal. Sama-sama nating tingnan ang Revelation chapter 22 verse 17. Sa chapter 22 verse 17 nasusulat, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, ano ang sinasabi nila? Halika.
Tanging ang mga anak ng liwanag, ang mga anak ng Diyos, ang nagagalak sa balitang ito. Sinabi ng Diyos na, "Lumapit kayo sa akin, lumapit sa liwanag." Dito, napagpapasyahan na ang hatol sa pagitan ng langit at impyerno. Ang mga gumagawa ng masama ay hindi kailanman lumalapit sa liwanag. Sino ang mga lumalapit sa Diyos Ama at Diyos Ina na siyang liwanag? Sila ang mga anak ng liwanag. Pinapaliwanag ng Biblia na sila ay nagagalak sa paglapit sa liwanag at nananatili roon. Sa panahong ito, may dalawang grupo, ang mga tumatanggap sa Diyos Ama at Diyos Ina na espiritu at babaeng ikakasal at ang mga kumakalaban sa kanila. May espiritual na labanan sa di nakikitang mundo. Gaya ng hindi natin nakikita ang paglipas ng oras gamit ang ating mga mata, pero nasusukat ito gamit ang isang orasan. Ipinapakita sa atin ng Diyos ang di nakikitang espiritual na mundo sa pamamagitan ng Biblia. Nililinaw niya kung sino ang hahatulan at kung sino ang maliligtas. Ang Diyos na siyang liwanag ay nagbubukas ng maraming landas para magsisi tayo at makabalik sa langit. Kahit na binubuksan ng Diyos ang daan, ano ang nagiging tugon ng mga anak ng kadiliman? Hindi sila lumalapit sa liwanag, napupuot sila sa liwanag. Dahil napupuot sila sa liwanag, napupuot din sila sa katotohanan tungkol sa Diyos Ama at Diyos Ina. Kaya sila ay hinahatulan na sa lupang ito. Sa kabaliktaran, sa atin na nananahan sa liwanag, ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan ngayon at bukas na tayo ay papasok sa walang hanggang kaharian ng langit at nagsasabing, magalak sa paglakad sa liwanag. Kung gayon, anong uri ng landas ang nilikha ng Diyos na siyang liwanag noong siya ay dumating 2,000 taong nakalilipas? Tingnan natin ang John chapter 12 verse 46. Ito ang parehong mensahe na nakita natin kanina sa 1 John chapter 1 verse 5 na ang Diyos ay liwanag. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ang Diyos ay dumating sa lupang ito bilang liwanag, pero tinanggihan siya ng kadiliman dahil sa takot nito na malantad ang mga gawa nito. Ngayon, habang nangangaral tayo tungkol sa katotohanan ng Diyos Ama at Diyos Ina na liwanag, ang ilang tao ay napupuot sa kanila ng walang dahilan. Kung gayon, bakit? Likas silang napupuot sa liwanag. Sa kabilang banda, ang presensya natin dito ngayon ay nagsisilbing patunay na iniibig natin ang liwanag at nagagalak tayo sa liwanag. Verse 46. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya sa akin, iyon ay ang Diyos na dumating sa lupang ito sa laman, ay huwag manatili sa kadiliman. Kung ang sinuman ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Mga kapatid, ano ang sinabi ng Diyos Ama at Diyos Ina na dumating bilang espiritu at babaeng ikakasal? Kanina, binasa natin sa Revelation chapter 22 verse 17 kung saan sinabi nila, halika, hindi ba't isa itong utos sa atin na lumapit sa liwanag? Gayunman, ang mga tao ay hindi lumalapit sa liwanag. Kung gayon, bakit? Dahil kabilang sila sa kadiliman. Iniibig nila ang kadiliman at hindi sila lumalapit sa liwanag. Ito ay dahil ang lahat ng kanilang gawa ay malalantad.
Sa kabilang banda, nagagalak tayong lumapit sa liwanag at nasisiyahan sa liwanag dahil nalulugod ang Diyos sa ating mga gawa, gaya ng nasusulat sa Ebanghelyo ni John. Kung gayon, pumunta tayo sa Hebrews chapter 5 para makita kung anong sistema ng katotohanan ang nakalulugod sa Diyos na dumating bilang liwanag 2,000 taong nakalilipas. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng kakayanang tukuyin ang mga bagay na di nakikita. Alamin natin ang tagpo kung saan ipinakita sa atin ng Diyos kung anak ba niya tayo o hindi. Hebrews chapter 5 verse 6. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa anong pagkapari? Ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Verse 7. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, dito, sino ang anak? Ito ay si Jesus. Siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinilaga ng Diyos bilang, Pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ginigising tayo ng Diyos na si Jesus ay tinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kung gayon, sa pamagitan ng mga katuruan tungkol kay Melchizedek, dapat nating malaman kung tayo ay nabubuhay sa liwanag o nabubuhay sa kadiliman. Dahil si Jesus na siyang ilaw ay tinalaga bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, tayo rin ay dapat na manahan sa pagkapari ni Melchizedek para mabuhay sa liwanag. Gayunman, sinasabi ng mga tao na, nagbabasa ako ng Biblia, pero inaalis ang lahat ng bahaging ito. Ito ay kakaiba. Sa bagong tipan, hindi ba nalalantad ang kanilang mga kahiyahiyang gawa? Nahayag na ang linggong pagsamba ay hindi katuruan ng Diyos. Nahayag din na ang Pasko ay hindi katuruan ng Diyos. Nahayag din na ang pagsamba sa krus ay hindi katuruan ng Diyos. Dahil ibinubunyag ng Biblia na ang lahat ng kanilang seremonya ng pagsamba ay mga ritual pala ng paganong Diyos at hindi nauugnay sa Diyos. Ayaw nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya nila hinahadlangan ang katotohanan, nang sa gayon ang mga tao ay hindi lalapit sa liwanag. Nang lumapit ako sa liwanag, naunawaan ko na ang linggong pagsamba ay walang kabuluhan. Wala ring kabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko. Sinasamba ko dati ang krus na isang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng bagay na ito ay nahahayag pag lumalapit sila sa liwanag. Kaya malinaw na sinasabi ng Bibliang Ingles na tinalaga ng Diyos si Jesus bilang pinakapunong pari. Si Jesus ay itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Direkta niyang natanggap ang titulong ito mula sa Diyos. Sa Genesis chapter 14, alamin natin ang pagkapari ni Melchizedek. Genesis chapter 14 verse 17. Siya'y sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos na siya'y bumalik mula sa pagkatalo ni Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem na, pari ng kataas-taasang Diyos. Ang pari na nagngangalang Melchizedek ay naglabas ng ng tinapay at alak. Naglabas siya ng tinapay at alak para basbasan si Abraham. At siya ay pari ng kataas-taasang Diyos.
Verse 19. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, "Pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay." At binigyan siya ni Abraham ng 10% ng lahat. Ito ang unang tagpo ng pagbibigay ng 10%. Natural lang na kanino dapat na ibigay ang 10%. Ang 10% ay dapat na ibigay sa Diyos. Pero sa Genesis chapter 14, binigyan ni Abraham si Melchizedek ng 10% ng lahat. Sino ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek? Iyon ay si Jesus na siyang Diyos Anak ayon sa Trinity. Ang Diyos na dumating bilang liwanag ay ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang linggong pagsamba at Pasko ay tinatag ng pinakapunong pari ng Diyos-Diyosang araw, ang Emperador ng Roma, kasama ng simbahang Katoliko. Gayunman, hindi kailanman ipinangili ni Jesus ang mga iyon dahil siya ang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Anong uri ng mga handog ang makakapagbigay lugod sa Diyos? Ang handog ba ni Abel o ni Cain? Ang handog ba ni Melchizedek o ng Diyos-Diyosang araw? Siyempre, nalulugod siya sa handog ni Melchizedek. Sa kadahilanang ito, hindi ba't pumarito ang Diyos sa lupang ito para ituro iyon? Si Melchizedek ay naglabas ng tinapay at alak at nagbasbas kay Abraham. Ito ang panahon kung kailan naghandog ang ibang mga pari ng dugo ng mga hayop para sambahin ng Diyos. Gayunman, katangi-tanging naglabas si Melchizedek ng tinapay at alak. Sa Matthew chapter 26 verse 17, tingnan natin kung paano tinuro ni Hesukristo, ang ating Diyos na dumating bilang liwanag, ang tungkol sa regulasyon ng tinapay at alak sa bagong tipan. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Pumunta tayo sa verse 26. Hindi ba't ito ang gabi ng Paskwa? Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila. Ano ang laman ng saro? Ito ay alak. Pero ang alak na ito ay iba sa alak na karaniwang iniinom ng mga tao. Anong uri ng alak iyon? Ito ang alak ng Paskwa. At kumuha siya ng isang saro at na makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, ano ang sinabi niya? "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Gaya ng binasbasan ni Melchizedek si Abraham sa pamamagitan ng tinapay at alak, anong tipan ang tinatag ni Hesukristo na dumating ayon sa pagkapari ni Melchizedek sa pamamagitan ng tinapay at alak? Sa Bibliang Espanyol, ito ay tinatawag na Nuevo Pacto. Ibig sabihin, ang bagong tipan. Binanggit din sa Bibliang Koreano ang bagong tipan sa Luke chapter 22. Sa kabuuan, ang bagong tipan ay makikita bilang ang diwa ng pagkapari ni Melchizedek.
Gaya ng binasbasa ni Melchizedek si Abraham sa pamagitan ng tinapay at alak, ano ang pagpapalang ibinigay sa atin ni Jesus, ang espiritual na Melchizedek, sa pamagitan ng tinapay at alak? Ayon sa John chapter 6, magkakaroon tayo ng ano kung kakain tayo ng laman ng anak ng tao at iinom ng kanyang dugo? Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang pinakamahalagang pagpapala. Para sa layuning ito, dumating ang Diyos sa lupang ito bilang liwanag at tinatag niya ang katotohanan ng liwanag. Kaya nilalarawan natin kapwa ang katotohanan at ang Diyos bilang liwanag. Ito ay dahil ang katotohanan ay tinatag ng Diyos. Kung gayon, sino ang bayan na nananahan sa bagong tipan na siyang liwanag? Sa John chapter 3, sinasabi na ang mga nabibilang sa kadiliman, iyon ay ang mga gumagawa ng masama, ay napopuot sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag. Malinaw silang tinukoy ng Diyos sa pamagitan ng mga katangiang iyon. Isa itong mahalagang punto sa pagtukoy ng mga mapupunta sa langit at ng mga hindi. Paano kung wala tayong orasan? Paano kung walang paggalaw ng araw at ng buwan? Kung gayon, hindi natin makaramdaman ang paglipas ng oras. Sa parehong paraan, kung walang Biblia, hindi natin matutukoy ang ating spiritual na kalagayan. Ang paglipas ng oras ay umiral, pero walang kagamitan upang patunayan ito. Sa sandaling naimbento ang orasan, sinabi ng mga tao, isang buwan na ba ang nakalipas? Lumipas na ba ang Agosto? Kung walang ganitong sistema, hindi rin natin malalaman ang edad natin. Si Kristo, ang liwanag, ay dumating sa lupang ito at nagtatag ng Paskwa ng bagong tipan bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa paggawa nito, ano ang ginawa niya sa mga nabubuhay sa liwanag at sa mga nabibilang sa kadiliman? Tinukoy ng Diyos ang pagkakaiba ng mga ito. Ngayon, tingnan din natin ang Ebanghelyo ni Luke tungkol sa bagong tipan. Tingnan natin ang Luke chapter 22 verse 7. Tingnan natin ang verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito." Tingnan natin ang verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayun din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo." Sa pamagitan ng tinapay at alak ng Paskwa ng bagong tipan, tinatag ng Diyos ang pagkapari ni Melchizedek. Sa panahon ni Abraham, habang ang ibang mga pari ay naghahandog ng dugo ng mga hayop, binasbasa ni Melchizedek si Abraham sa pamagitan ng tinapay at alak. Sa Hebrews chapter 5, nasusulat na si Jesucristo ay tinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kung si Jesucristo na siyang liwanag ay sumusunod sa pagkapari ni Melchizedek, tayo rin ay dapat na sumunod dito. Dahil sinabi ng Diyos na tinatag niya ito para sa atin, hindi ba tayong mga makasalanan ay dapat na sumunod sa bagong tipan? Ito ang tamang bagay na gawin. Alamin natin ang pagpapalang ipinangako ng Diyos sa mga ganitong tao. Lumipat tayo sa Jeremiah chapter 31 verse 31. Chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng ano?
panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Higit nating alamin ang tungkol sa bagong tipan sa verse 33. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang, Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Dahil ang Diyos ang siyang liwanag, ang ibig niyang sabihin ay, ako ay magiging kanilang liwanag at sila ay magiging aking bayang magsisitahan sa liwanag. Sa ganitong paraan, kikilalanin ng Diyos ang mga nasa bagong tipan ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Gaya ng tinalaga ng Diyos si Jesus bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, tinatawag niya ang mga nasa bagong tipan na aking bayan. Ang titulong ito ay hindi ibinibigay kahit kanino lang. Dapat tayong manahan sa liwanag. Hindi ba't dapat tayong manahan sa makalangit na Ama at makalangit na Ina? Verse 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila. Sapagkat, ano ang gagawin niya? Patatawarin ko ang kanilang mga kasamaan. Patatawarin niya ang kasamaan ng mga nasa bagong tipan. At ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Kung gayon, madali bang maalis ang tipang ito? Verse 36. Kung ang takdang kaayusan na ito ay humiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakilanman. Verse 35. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng mga takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat upang umugong ng mga alon niyon ang Panginoon na mga hukbo ang kanyang pangalan. Magbabago ba ang regulasyong ito? Ipinangako niya na hindi ito kailanman magbabago. Kung gayon, para makapanahan tayo sa liwanag, dapat tayong manahan sa bagong tipan, lalo na sa katotohanan ng Paskwa, hindi ba? Kaya sa Hebrews chapter 9, sinasabi na ang bagong tipan ang nagpapahintulot sa atin na matanggap ang pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Sa ibang salita, hindi ba't ang pangako ng Diyos ang nagpapahintulot sa atin na makapasok sa langit? Muli natin tingnan ang John chapter 3 verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. At ano ang gagawin nila? Hindi sila lumalapit sa ilaw. Kung gayon, bakit? Ito ay dahil hindi nila iniibig ang liwanag. Ito ang kanilang katangian. Ipinapaliwanag ito sa verse 20. At hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Verse 21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay ano? Lumalapit sa ilaw. Pag sinabi ng espiritu at ng babaeng ikakasal, halika, lumalapit ba sila sa Diyos na siyang liwanag? Ang nabubuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Pag ipinapangaral natin ang tungkol sa Diyos Ina, nagtatanong sila, Diyos Ina, saan nanggaling iyan? Nasa Biblia ito. Tingnan natin ang Biblia. Hindi ba't malinaw itong nasusulat sa Galatians chapter 4 at sa Genesis? Kaya ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Bilang resulta, tinatanggap nila ang bagong tipan at tinatanggap din nila ang Diyos Ina at Diyos Ama. Ang makilala sina Ama at Ina ay mas mahalaga sa kanila kaysa sa ano pa mang bagay. Wala nang masasaya pa rito. Nakikita ito, tayong mga anak ng liwanag ay dapat na magpalaganap ng Ebanghelyo. Sa mga anak ng liwanag, ang simpleng pagbanggit ng Diyos Ina ay maaaring magkaroon ng ganitong epekto sa kanilang mga puso.
Pinahintulutan tayo ng Diyos na manahan sa liwanag. At para mapatunayan ito sa paraang nakikita, tinatag niya ang bagong tipan, ang pagkapari ni Melchizedek. Higit pa rito, sa pamagitan ng bagong tipan, hinayag niya kung tayo ay mga anak ng liwanag o kung nabibilang tayo sa kadiliman. Mga kapatid, umaasa ako na tayo ay mananahan magpakailanman sa liwanag, tumatanggap ng mas dakilang pag-ibig at mga pagpapala mula kina Ama at Ina. Umaasang nabigyan kayo ng biyaya sa mga salitang ito. Tinatapos ko ang sermon ngayon. Maraming salamat.